So, eto na nga mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at welcome back po dito sa ating channel. Nabalikan natin to si Antonio Trillanes, mga insan, sa kanyang mga kasinungalingan. Tinanggi niya, 'di ba, na na-deliveran siya ng pera. Pero yung mga 18 Marines talagang nanindigan at isa doon sa mga 18 Marines kasamahan niya po dati sa Magdalo. So, pakinggan natin at panoorin itong mga insan at bigyan natin ito ng comment at reaction. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Nag-deliver naman Sa pala. bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Dalawang envelope. Parang 10 million na ata. 5 million to 10 million laman yun. Nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence na... Dalawa na nagsabi mga insan, bilangin natin. Experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Hello. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable One time lang ba ito nangyari? O regular na nagbibigay sa sa... partisipasyon ko sir, isang beses lang ako Apat. cancel. Basta sa iba na... Actually sir, dalawa kami noon na punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa Yun, panlima to panlima. level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin sir, isang beses lang sir. Sa akin din sir. Yun lang isang beses. So after nyo matid, alis Pero na kayo. lima sila, kung tag isang beses, limang So beses wala na namang bigyan. pag pinag-deliveran. Baka hindi lang lima yung nag-deliver sa Wala kanya. ganon. Wala ganun sir. Siguro nung pagkatapos ng ibang araw, yun na dinideliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami sa driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses pa ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kapats Putin. Okay. Batchmate sila ng At saka, bodyguard. isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Yui D. Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Route. May nabanggit kang Joey D. Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung major personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. Grabe, may Dalawa po mga kami media dati. personality pa pala eh. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una sir, 2024, andun ako. Kay Joey D. Guzman. So, nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Mylene Arco, tabi doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin sir. Activity ng saan ialid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa Grabe, media? Si Joey D. nakakalula yung Guzman? pera, Tama ba? dinideliver, no? May mga kasama pa yan sila sir, hindi ko lang muna pagkitin kasi nasa private individual, wala din po sa PW. Okay. Yun po marami sa bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan sir, si Joey D. Guzman. Joey Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible sir. Meron pa sir. Ako po sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Ano nga ata to? Folder o Yung paleta? una po namin Dalawang dineliver doon beses. sir ay... Ang daming beses na na-deliver si Trillanes pa talaga. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, anim na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro.
Ano nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga po sir, Di ba, naiinis Lucy? kami sir eh. Ha? Kaya nga po sir, naiinis kami. Naiinis, nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Si Sir. Well, May kanina sir, may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So talagang matindi talaga dalawang kasi beses, grabe, pera talaga. Depende po kasi pagka medium maabot ng mga anong laman na sir yung paper bag ano yan 5 to 10 m. Oh, 5 to 10 million. Malaki yung paper bag. Malaki. Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal sa paper bag dyan. Malaki sa paper bag. Sinungaling ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes. Malupit na. Nalupit talaga ni Trillanes. Tapos ang galing pa gumawa ng kwento. So, yan ang maganda mga insan. Magandang mapag-usapan talaga sa Senado yan. Diba? Para labasan talaga sila ng katotohanan. 18 Marines versus Trillanes at iba pang mga sangkot sa mali-maletang pera. Harapan. Diba? Patunayan nila yung mga ebidensya ng kada kampo kung sino talaga yung nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Di ba? Napakagandang tingnan nun. Di ba? Masasagot na yung mga mali-maletang perang pinagkukuha nila at kung sino yung binigyan dyan, mga insan, at saan nila ginamit yan. Di ba? Napakaganda nun sana. Yung kaso parang ayaw talaga pansinin ng mga nakaupo sa pwesto, lalo na yung sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Parang ayaw. Para tuloy naniniwala ako doon sa sinabi ni Senator Marcoleta na meron siyang pinoprotektahan eh. 'Di ba? Alam naman po natin pag nagpatuloy yan dahil nga sila 'di ba? Sila yung nagdi-deliver ng mali-maletang pera. Ang sa kanila is si Saldico. Noong mga panahon na yun, si Saldico at si Martin Romualdez at ito si BBM, talagang trio sila, mga insan. So, parang natatakot ata sila na baka pag nagkaalaman masangkot yung Pangulo doon sa issue na yan. Kaya medyo nalilihis na naman ang landas ngayon. Ang maigting na pinag-uusapan naman nila ngayon is yung yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Mahusay sila gumawa ng diversion para mawala na talaga 'yun. Hindi na mapag-usapan 'yun dumagdag pa yung issue ng langis dahil nagkaroon ng gera sa Middle East. Medyo nakalimutan na naman yung 18 Marines dahil hindi rin naman binabalita sa mainstream media. Paano nga naman ibabalita kung mayroong media personality ang involved din? Siyempre, mapagtatakpan talaga yan. Diba? So, ang mangyayari dyan, mag-aantay na lang po talaga tayo kung kailan sila maaalis sa pwesto at mabuksan ulit yung kaso na yan. Diba? Baka abutin pa talaga yan ng susunod na eleksyon o pagkatapos pa ng eleksyon. So, ganun pa man, kahit medyo matagal yun mga insan, gusto pa rin. Lalo na ako, gusto ko pa rin talaga malaman yung buong katotohanan dyan. At hindi lang naman siguro ako dyan mga insan, ang gustong malaman yung buong kwento dyan, yung buong katotohanan dyan. Marami din siguro mga katulad ko ang gustong malinawan talaga kung saan nila dinala yung mali-maletang pera na yan at bakit hindi nila ginamit ng tama na gawing proyekto yan para mapakinabangan ng taong bayan. Bakit palaging huli ang mga taong bayan at bakit laging ang nagdurusa yung mga maliliit na mga Pilipino, yung mga mahihirap na Pilipino, makagaya po natin mga insan. So patuloy na yung mayaman yung mga oligarko na yan. Siyempre, pinoprotektahan ng gobyernong ito kaya sila lang namamayagpag. So maganda talaga masagot nila yung issue na yan saan nila dinala yung mali-maletang pera at paano nila nakuha yan sa kabayan ng bayan. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at syempre mag-ingat po kayo palagi. Paalam po.